Sibak yung output dito. Liab yung board. Diba? Malaking problema. Imbis na makatipid kayo, lalong lalaki yung problema nyo. Or lalong lalaki yung bayaran nyo sa shop. Or sa magre-repair. Okay? Kasi imbis na konti lang yung pyesa na nasira, dadami. Tulad nito, sigurado ako output niyan, sibak yan. Nakatapos ko lang gumawa ng Keebler na TX-400S. Ito naman, next natin, iMix na CE4. Halos same na din siguro sila ng specs. Shoutout muna sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Okay, maraming salamat bossing ha. Ngayon, ang story nito ay eto, abiso agad or disclaimer agad tayo. Eto guys, kung may mga sira kayong unit, integrated man yan or power amplifier man yan, huwag nyo nang ipagawa sa mga tropa-tropa. Mahirap kasi yun, yung tropa-tropa na nagpa-practice pa lang, hindi pa ganun kakabisado yung pagre-repair, tapos tumirada ng ito power amplifier, imbis na magawa yung unit, madadali. Okay? Madadali. Kasi tingnan nyo, sibak, ang kwento kasi ni bossing ito, pinagawa niya sa tropa niya eh. Ngayon, binalik daw, natuluyan. Imbis na nagawa, natuluyan. Ngayon ito, pinutol yung isang channel siguro dahil hindi na niya magawa eh. Kaya tinanggal na lang or pinutol na lang. Sibak oh, mapapansin nyo oh. Sibak yung output dito. Liab yung board. Diba? Malaking problema. Imbis na makatipid kayo, lalong lalaki yung problema nyo. Or lalong lalaki yung bayaran nyo sa shop. Or sa magre-repair. Pasensya na, yun na yung bungad natin eh. Pero nagsasabi lang tayo ng katotohanan, di ba? Okay, ngayon nakabaklas itong channel 2. Naka-plug in yung channel 1. Okay, try natin. Try natin kung ano magiging kalabasan nito. Naka-plug ba? Ay, hindi naka-plug. Teka lang, hanap ako ng plug. Okay, na-i-plug na natin. Ito pala, may kasama pala tong cordon. Naka-plug na. Natin kung ano magiging kalabasan nito ah. Okay. Nag-on pero hindi gumagana yung indicator. Bakit ganon? Wala siyang indicator eh. Wala oh. Okay, nag-trigger din naman. Pero bakit hindi umiilaw? Wala man lang active. Baka yung active dito siya galing. Try natin balik to. Baka dito galing yung active niya. Ay. Kaso lumiyab na kasi. Mukhang galing dito yung active niya eh. Mukhang galing dito yung active siguro. Try natin balik to. Kuwanto? Madugo to kahit maliit to na unit. Tapos balik natin to. Okay. Tingnan natin. Yung supply lang naman na mataas, yung hindi naputol eh. Ngayon, natin i-switch on kung mag-ilaw siya. Okay, pares nag-relay pero wala yung active. Sukatan muna natin ng biasing to. Tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan sa tawas. Okay, switch natin sa may 2.5. Okay, lagay natin dito. Tapos on natin ulit. Buti pa ito, umiilaw yung protect sa kabila oh. Sa kabila wala talaga. Okay, dito. Okay, may bias dito. Baka pundi lang yung ilaw niya. Check natin yung ilaw niya. Pero lagyan ko muna ng audio. Hindi ko alam kung saan ako magsimula. Lagyan muna natin ng audio. Tingnan natin kung may audio ito. Naglagay na ako ng audio input tapos speaker. Ngayon, laptop natin gumagana. Naka non-stop yata yan. O natin. Wala talagang indicator dito sa kabila oh. Okay, pero nagtitrigger ang relay. Ngayon, okay, may audio siya oh. Lahat ng ilaw hindi gumagana. Wala oh. Pero may audio siya. Wala, hindi man lang umiilaw.
Ngayon, saan kaya tayo magsisimula? Baklasin muna natin to. Minaklas ko na yung front panel. Meron ako napansin, parang hindi nakasalpak itong socket. Ito to. Baka binaklas nila to or ano. Ito, hindi nakabaon nito ng maigi. Ngayon, double check natin. Pero hindi pa naman napalitan yung control niya. Stuck pa to eh. Ngayon, on natin. Ayan, may ilaw siya Baka hindi lang nakasalpak na maigi siguro yung socket. Akala ko pundi. Matagal na yung delay ng protect niya. Meron talaga sa iMix and then Trident. Ngayon, meron signal siya Meron signal. Ngayon, goods yung channel 1. Ang gagawin natin, dito, focus tayo sa channel 2 na to. Baklasin natin to. Okay? Medyo malala to. Try natin yung best natin dito. Kung magagawa natin o hindi. Binaklas ko na yung board. Wala na, need natin baklasin to. Kasi tingnan nyo naman kailangan natin linisin to. And then, eto, meron ako napansin agad. Transistor. Eto, nakalabas yung bakal Nakalabas yung bakal, di ba? Nakailang na ako nito, nakailang pansin na ako nito, nakagawa na pinapadala rito sa akin transistor na Japik yan. Ganyang itsura, piki yan. Ito. Yung ganitong itsura, piki yan. Labas yung bakal, piki yan. Ito, sulat, tingnan natin sulat. Piki din to. Ngayon, puro piki ito. Puro piki yan, ganyan. Ayan labas yung mga bakal na yan, piki yan. Siguro, kaya nagsipagsibakan to lahat dahil sinalpakan ng piki na power transistor. Piki. Hindi ko alam kung yung original nito nasira talaga siguro. Tapos pinalitan lang ng ganito, kaya nagsipagputukan. Kuha tayo ng magnet. Ito hindi ko pa nabaklas para masabi nyo talaga na legit na piki talaga. Kasi hindi pa natin nabaklas. Okay, kuha ko ng magnet ito yung mga pinandidemo ko na magnet. Ito mga power transistor na mga piki. Ayan, sa mga taga-subaybay natin sa Facebook, ito ilang beses natin dinemo to Kapag ganyan dumidikit, piki yan. And then, yung kahawig niya, tingnan nyo, labas yung bakal, di ba? Focus, yan, labas yung bakal. Ito, konti na lang, hindi labas yung bakal. Ito, labas yung bakal. Kadalasan talaga dyan, labas yung bakal. Yan, labas yung bakal. Ngayon, ito siya. Hanap tayo ng pwesto na wala pa ganong nakadikit. Ito tingnan nyo. Iangat natin para may idea kayo na wag nyo gamitin yung piki na power transistor. Pag dumidikit sa magnet, wag nyo na agad gamitin yan. Kasi magsasayang kayo ng pera. Tingnan nyo. Dumidikit diba? Dumidikit. Tapos, ito pa. Dumidikit diba? Dumidikit halos lahat. Ayan. Dali. Ngayon, baklasin natin lahat yan. Palitan natin ng magandang klaseng transistor. Yung magandang klaseng transistor, hindi siya dumidikit. Hindi dumidikit yan. Dumudulas lang siya Okay? Nadali si busing. Ngayon, baklasin ko i-troubleshoot natin. Tapos tanggalin natin lang mga nasunog na parts dyan. Nakalas ko na halos lahat ng output. Sira yun lahat. Kasi piki nga. Tapos, pati yung drive nya. Ito. Bago na to. Pinalitan ko na bago na yan. Makita nyo, wala pang bite mancha. 4793, A1837. Ito, sira to. Sira to mga to. Ayan. Ngayon, mayroon pa akong yung isang 15 ohms dito na open. Ito parang ito 15 ohms. Buo ito. Dito na open. Wala akong 15 ohms. Kaya pasensya na, medyo awkward siya. Meron tayo 10 ohms saka 4.7 ohms. Labas yan, nasa kulang 15 ohms din naman. Okay, wala tayong 15 ohms diskarte lang. Ngayon, may problema pa.
Hindi ko pa mahanap. Nabaklas ko na halos lahat ng output ha. Ibuo yung itong fast recovery diode. Ngayon, kapag i-check mo siya ganito, okay, tapos i-reverse mo siya, dapat ganyan lang yung galaw niya. Itong sa may kabila, ito yung kapares niya eh. Ito, tsaka walang butas ha. Ito. Mataas yung reading niya. Tapos i-reverse natin. Halos parehas dapat mag-iiba yung reading niyan. Compare mo dito. Saan ba? Base tsaka emitter. Ito mababa Dapat parehas sa may kabila, yung nandito. Na ibig sabihin may problema pa yan. Kailangan yung reading dito, sabi natin reading dito, dapat ganyan. Tapos i-reverse mo siya, dapat mababa ganito. Parehas sila sa may kabilang side. Ngayon dito tingnan nyo, mataas, diba? Magkaiba. Ibig sabihin may problema yan. May problema na dapat natin hanapin. Ay nako. Kaya napalitan natin to dito, 220 ohms to. Ano pa bang kailangan natin i-trace dito? Dito sa mga drive siguro. Malala no? Na-check ko na yung bias niya okay naman. Ito yung biasing nitong mga bias transistor niya. Ngayon, suyurin ko muna to. Grabe yung paggaliyab nyo. Suyurin muna natin. Alam niyo kung bakit natagalan ako na sabi ko hindi hindi pantay yung resistance. Nag-check na ako dito halos buo naman lahat halos buo naman lahat. Ito lang yung problema yung nasunog dito na board dito ba nangitim dito dahil sa sunog. May resistance siya mula dito hanggang dito. Tinister ko mayroong resistance na mataas. Kaya sabi ko bakit ganun. Ito mangyari minsan talaga magtataka ka na bakit halos na-check ko na lahat wala pa rin kaya mapapaisip ka. Yung mga sunog talaga na board, lalo sa fiber, kapag nasunog yan may gumagapang na kuryente dyan, lalo yung nangingitim. Balik rin natin, dapat mataas. Ngayon pag reverse natin yan, pag reverse mo dapat mababa lang yung resistance nya. Mababa lang siya dapat ganito siya yan, dapat mababa lang siya hindi katulad kanina, di ba? Mataas. Katulad dito sa may kabila pansinin nyo, kabila sana yung emitter tsaka base. Base, collector tsaka emitter, ayan dapat ganyan. Di ba? Pares na to, ayan nyo. Yan, pares na, mababa, nasa 30. Ngayon dito mataas-taas lang ng konti na normal lang, di ba? Ganun lang kasi kanina talaga ang taas. Ikuan ko pa to, kukuskusin pa natin, baka mamaya mayroon pa, pero normal na siya, bumaba na. Baga pwede na ilaban to. Try natin. Ang gagawin natin dito ay lagyan na natin kaya ng output to agad. Tingin ko pwede naman na siguro kasi double sided naman to lagyan natin ng output and then make sure kapag ganitong sira yung mga output, check nyo muna itong mga bloke. Kailangan shorted yan, kailangan may palo. Kapag wala, big sabihin open yan. Ito naman sa scenario naman natin dito, buo lahat, gumagana, bulat yan, kaya nga nasibak lahat ng output okay, yan, bago lahat yan. Tapos ito inulit ko tingnan nyo, hindi ako nagsisinungaling 4.7 ohms yan, tsaka 10 ohms. Diskarte lang yan, di ba? Importante mapagana mo yung unit. Okay, dito buo to. Ngayon, ibalik ko na sa heatsink. Balik ko muna sa heatsink para may pwesto ko ng maayos. Tapos lagyan ko ng output. Kompleto na to. Kinompleto ko na yung output niya lahat. Ito guys bagong output na to nilagay natin. And then orig na output yan. Yung nilagay nila na piki, wala na yun. Kaya tips or payo ko sa mga technician na medyo bago-baguhan pa lang, kapag umorder kayo or bumili kayo ng transistor, idikit nyo muna sa magnet. Once na dumikit yun, naku, wag mo nang ikabit kasi
wala yun, useless lang, sayang oras mo dyan, sayang pera. Okay? Kaya bumili kayo sa mga store na legit talaga. Tayo may kinukuhanan tayo eh. May kinukuhanan tayo legit na transistor. Ngayon, dito, 3 pairs na naman to eh. Binalik natin. Bago lahat ito ha. Bago, pati itong drive niya, bago to. Yan, kailangan magandang klase rin yung drive mo. Kasi importante rin yan. Ito sa kabila, ganun din. Ngayon, kompleto na. Tapos, ito, dinugtong natin yung wire niya. Ang problema, medyo umiksi na siya. Medyo umiksi na. Nag-check naman na tayo lahat. Wala naman na. Goods naman na to eh. Okay, ito, or kahit pa paano, diskarte lang. Wala kasi tayong 15 ohms na 2 watts eh. Kaya ito, mas matibay pa nga yan eh. Okay, ngayon balik natin. Sabay testing para makauwi na tayo. Naibalik na natin. Ito, kunting-kunti na lang oh. Mixi siya ng konti. Or dahil sa nagdugtong tayo, or dinugtong natin. Ito, naibalik na natin yung kable. And then, pahabol ko pala, wag niyo kalimutan lagyan ng sapin na. Baka mamaya hindi kayo maglalagay ng sapin. Yan, Meka. Yan, lagyan niyo ng sapin kasi pag dumikit sa bakal yan, putok yan. Okay, itong channel 1, binalik na rin natin. Ito, kumuha tayo ng idea rito eh. Binalik na rin natin yan. Okay, naka-plug in yan doon. Check naman natin, halos wala namang sira eh. Sana walang nasira doon sa may OP amp niya. Minsan kasi nasisira yon. Okay. Naka-protect. Hindi umilaw yung bulb natin. Kailangan hindi naka-fault to dito. Okay, wala. Hindi umilaw siya oh. Pag umilaw yan, ibig sabihin may problema. Okay, wala. Hindi naka-fault. Naka-protect, parehas. Okay na, di ba? Nag-normal na siya oh. Wala nang protect. Hindi naka-ilaw dito. Ibig sabihin, walang fault. Ngayon, sukatan natin ng biasing niya. Kailangan may bias na makukuha dyan. Or masusukat. Okay. Itong tester natin. Itong gamitin natin yung isa. Kasi yung isa medyo mababa reading nun eh. Dito. Okay, meron na. Naka-reverse tayo. I-forward natin. Ito yung disadvantage kapag analog yung tester na gamit. Okay. Ayun, meron na siya oh. Baba lang oh, nasa 0.26 lang oh. Saktong-sakto lang pa yung pag-calibrate nito eh. And then kulay blue na trimmer ang gamit yan. Medyo matibay yan. Medyo may tiwala pa ako dyan kaysa doon sa may kulay dilaw. Ayun oh. Meaning goods na to. Goods na yung bias niya. Yung audio na lang problemahin natin. Sa may kabilang side, kailangan parehas sila. Okay. Ayos, hirap din ha. Alas pares lang. Okay. Na okay na yan. Ang kuha na lang natin dito ay, although pwede ko i-fix bias yan. Tingnan natin mamaya kung anong pwede kong gawin dyan or pwede nating gagawin pa. Sa ngayon, mag-audio testing muna tayo. Maglalagay tayo ng speaker tapos audio input. Naglagay na tayo ng speaker, dalawa. Ayan, bisita tayo rito. Babayan ko yung longgo to eh. Isang mid-high, isang bass. Dating gawi tayo. Ngayon, laptop natin gumagana. O natin to. Kalahating araw yung pagtitrace ko rito. Lit-lit pero ayan, may audio siya na konti. May marinig na konti. Although dahil naka full volume yung laptop natin eh. Okay. Ito, unahin na natin channel 1 at channel 2 agad. Ayun oh. Yan oh, kumakanta na siya. Makakanta na. Okay, channel. Ito naman na channel, okay naman to eh. May audio naman talaga to eh. Okay. Okay na, working na. Sa totoo lang guys, sa ganong klaseng sira, kapag may na-diskarte mo, mahirapan ka talaga. Mahirapan ka kasi ang pagbaybay ng linya, lalo na pag nasunog yung board. Okay? Okay na. Pero ibobonus ko na lang kay bossing to i-kuha natin, i-fix bias natin para walang masabi si bossing sa atin. Okay? Binaklas na natin ulit yung
board and channel 2. Ngayon, Phoenix bias ko na para hindi naaba yung oras natin. Value ng trimmer na nakalagay, ito pinuingot ko na kasi ganitong klaseng ko trimmer 102 meaning 1K. 1K yan, 1K, 1K, 1K. 102. Yan, AW102 1K. Kahit sa board niya nakalagay 1K Ayan, ngayon ang bias na ginamit ko, nakailang calibrate ako. Sumubok ako ng 750, mataas. Sumubok ako ng 510, mataas. Sumubok ako ng 220, lalong tumaas. Ang bias nito, pag tumataas, pag bumababa yung value na nilalagay mo, tumataas yung biasing niya. Kailangan pataas yung value na ilalagay mo para bumaba yung bias. Okay, pero hindi ko siya sinagad sa 1K. Sa 750, mataas pa siya, umabot pa ng mga nasa 0.4 pa. Ngayon, para maabot natin, nagdagdag ako ng isang resistor pa. Bali 750 plus 100 ohms equals 850 ohms ito. Kung makita nyo, 850 ohms yan. Tapos ganito magiging kalabasan niya. On ko. Okay. Ayan, naka-on na yan. Ito yung bias niya. Hindi makita. Ito natin. Hindi gano'ng makita eh. So, ayan siya. Nasa 0.25. Parang stock niya. Okay? Diba? Nasa 0.25. Yan yung stock na nandito sa may kabilang side. Ginaya lang natin yung stock niya. Kapag itaas mo yan, itaas mo siya ng mga 750, 800 ohms, tataas pa yan. Na pwede na yan kasi 3 pairs lang ito eh. Mababa yung ilang piraso lang ito eh. Pag tinasan mo pa yan, lalong iinit, mas mabilis masira. 0.25 pwede na yan. Stock niya 0.25 naman eh. Okay? Ngayon, balik natin to. Tapos ito, pingutin na rin natin to. Naibalik na natin yung dalawang board. Ito yung mga trimmer Ito yung mga pinambaklas natin. Naka-fix na. Okay, naka-fix na ito. Inulit natin, ang ginamit natin is nasa around 850 ohms. Okay, 850 ohms. Tapos naka 20 na tayo. Yan, naka 20 na. Bahala ka dyan. Okay. Pinahirapan tayo no? Ganun talaga, kasama sa trabaho natin yan eh. Sa totoo lang guys, ang electronics, araw-araw, may madali, may mahirap. Kumbaga, hindi araw-araw Pasko sa electronics. Tsaka walang basic sa electronics. Gagapang at gagapang ka talaga. Okay? Base. High. Okay. Hindi na iinit to dahil naka-fix bias na. Naka-fix bias na agad. Meron pa tayong isusunod dito. Trident na C7 naman. Yun naman, pinagawa rin sa kaibigan din. Ganun din, pinapraktisan din. Na hindi ko naman sinasabi, walang masama sa pagpapractice. Pero kailangan, siguraduhin natin na maibalik natin sa maayos. Okay, kasi pag hindi mo nagawa ng maayos yan, sisihin ka na mayari. Dumaan din naman tayo sa pagpapractice eh. Okay. Ayun, naway nakapagbigay ideya tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Take note medyo bago-baguhan lang sa mga veterans, very basic na lang sa kanila ito. Kung paano gawin yung ganitong klaseng unit na natusta yung board or mga pyesa. Kung umabot ka sa part ng video natin na ito at hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, paki-subscribe ng YouTube channel natin. Pinutin mo yung subscribe, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all, pinutin mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, magiging updated ka or manonotified ka kapag mayroon tayong upload na video araw-araw. Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? God bless and then peace sa atin lahat.